Ngayong gabi, tinamaan ng misal ng Rusya ang Poland dahilan ng pagkagising ng mga tao. Ayon sa Poland, mahalaga ang susunod na 100 araw para sa kinabukasan ng digmaan. Pero ang tyansa ay 50-50 at nakasalalay lahat ito sa Estados Unidos ng Amerika, hindi sa kanila. Kahit papaano, medyo nagbago na rin ang tono ng NATO. Nung gabi ng Hulyo 30, sa isa sa pinakamalaking pag-atake sa Ukraine, gumamit ng mahigit 70 missile at higit 280 attack drones. Ang Russia na cruise missile na 100 at isa ay tumawid sa hangganan ng Poland at bumagsak sa Lublin Voivodeship malapit sa baryo ng Tarnawa, Colonia, mga 70 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Gaya ng alam ninyo, hindi ito simpleng aksidente. Lumampas ito ng 70 kilometro sa teritoryo ng Poland. Ito ang unang ganitong insidente sa NATO na bansa mula Setyembre noong isang taon. Noong pinabagsak ng Polish fighter jets ang mga Russian drone na pumasok sa kanilang himpapawid. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil kasabay ito ng ating tinalakay kamakailan dito sa YouTube channel. Muling sinusubok ng Russia ang determinasyon ng NATO nitong nakaraang linggo. 3 magkasunod na gabi na may mga drone na umatake sa Romania at ngayon naman ay may rocket na tumama sa Poland. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang nalalaman tungkol sa insidente, pagtugon ng mga panig at posibleng susunod na kaganapan ayon sa mga eksperto. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kaya magsimula tayo sa maikling impormasyon tungkol sa pag-atake sa Ukraine. Noong gabi ng Hulyo 30, nagbabala ang puwersa ng himpapawid ng Ukraine tungkol sa ilang alon ng ballistic at cruise missiles. Nakatuon sa iba't ibang rehiyon ng bansa, pati na ang malayong kanluran, daan-daang kilometro mula sa linya ng labanan. Ang mga pagsabog noong gabing yon ay umalingaw-ngaw sa Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih at narinig din sa Lviv, lungsod na 70 kilometro mula sa hangganan ng Poland, kung saan nasira ng mga raketa ang 2 tirahan at 6 na tao ang nasugatan, dagdag pa ang 1 tao na sa kasamaang palad ay namatay. Ayon sa datos ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, Andrei Sybiga, hindi bababa sa 8 katao ang namatay sa Ukraine, kabilang ang 6 na miyembro ng isang pamilya sa isang pribadong bahay sa Kryvyi Rih. Nagbabala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine tungkol sa posibleng malawakang pag-atake. Tatalakayin pa natin ng mas detalyado ang pag-atake ito sa Ukraine sa hiwalay na episode. Naganap ang insidente sa Poland sa gitna ng malawakang pag-atake sa Ukraine, ayon sa datos ng Operational Command ng Sandatahang Lakas ng Poland. Noong gabi, sinubaybayan ng mga sistema ng pagmamanman ng hindi bababa sa 12 na mga misil sa kanlurang bahagi ng Ukraine na maaring magdulot ng potensyal na banta sa teritoryo ng Poland. Nagpalipad ng mga F-16 na fighter jet. Ang mga kagamitan ng air defense ay inilagay sa mataas na antas ng kahandaan. Sa Lublin Voivodeship, tumunog ang air raid siren. At ngayon, si punong ministro ng Poland na si Donald Tusk sa isang emergency na papupulong ng gobyerno ay nagpahayag na rito ang kanyang sinabi. Handa kaming pabagsakin ang missile kung nagpatuloy pa ito sa paglipad. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na ito ay isang Russian na missile na X-101. Gusto naming siguraduhin ang uri ng missile at kung sino ang nagpalipad nito. Pasensya na, pero palabas ito. Pumasok ang missile sa himpapawid ng Poland. Nagpalipad sila ng mga fighter jet at pinanood lang ng mga Polako kung paano lumipad ang Russian na missile ng 70 kilometro sa teritoryo ng Poland. Pagkatapos nito, sumabog ito sa isang bukas na lugar. Malinaw na para takutin ang mga Polako, pero hindi para magdulot ng malaking pinsala.
At ayon sa punong ministro ng bansang ito, kung lumipad pa ng kahit 1 kilometro ang missile na yon, tiyak na pababagsakin na namin ito. Isipin mo, 70 kilometro lang naman, may missile lang na pumasok at sumabog sa bukas na lugar sa loob ng bansa. Kung kaunti pa, siguradong mapuputol na ang pasensya namin at pababagsakin namin ang missile na yon. Pero hindi namin ito pinabagsak. Ayon sa investigasyon, may bumagsak na hindi pa matukoy na bagay sa bukirin sa Poland, natagpuan ng hukay at mga labi, patuloy ang investigasyon. Sa paunang ulat ayon kina Donald Tusk at sa pahayag ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Sibiga, maaring ito ay isang Russian cruise missile na X-101. Walang opisyal na technical na kumpirmasyon tungkol sa uri ng missile nang i-record ang episode na ito at si Tusk mismo ang nagsabi nito. Mahalagang tandaan nito para sa obitibidad. Kapansin-pansin ang kilos ni Zelensky noong bisperas. Tingin ko, hindi aksidente na sa Lublin Voivodeship sila tumama. Pauwi mula sa Estados Unidos ng Amerika, dumaan si Zelensky sa lungsod ng Lublin sa Poland, malapit sa lugar kung saan bumagsak ang missile upang makipagkita doon kay Donald Tusk. Tinalakay ng mga leader dito ang resulta ng pagbisita ni Zelensky sa Amerika at ang seguridad ng Poland, Ukraine at Europa. Naganap ang pagpupulong isang araw bago ang insidente na hindi naman patunay ng kaugnayan ng mga pangyayari, ngunit nagbibigay ito ng konteksto sa oras ng mga ito. Dito, madaling isipin na tinakot ng mga Ruso ang mga Polako na parang sinasabi, nag-aaway-away naman kayo dyan. Inaaway ng mga Polako ang mga Ukrainyano sa Poland. Sige, mag-away pa kayo. Bakit ninyo tinatanggap si Zelensky? Heto, missile attack para lalo ninyong sisihin ang mga Ukrainyano. Parang sinisisi nila ang Ukraine sa patuloy na digmaan at ngayon may mga missile na ring lumilipad sa Poland. Ngayon, bakit hindi ito unang beses nangyari at ano ang bago sa kasong ito? Pwede mo nang isulat ang listahan ng mga dating pag-atake ng mga Ruso sa Poland. Ganito na yon. Noong Nobyembre 2022, sa bayan ng Przeworów sa Poland, sumabog ang isang misil ng panlaban sa himpapawid ng Ukraine na 300 na naligaw ng landas dahil sa Russian electronic warfare. At noon 2 tao ang namatay. Itatala ko agad yon. Ang may kasalanan sa insidenteng yon ay ang Russia. Dahil kung hindi dahil sa kanilang digmaan laban sa Ukraine, hindi sana napakawalan ang missile mula sa Ukrainian Air Defense sa 300 noong 2022 at 2023. Naitala na rin ang pagbagsak ng mga Russian missile sa teritoryo ng Poland. Noong Mayo 2026, bumangga ang Russian drone na Geran sa isang residential na gusali sa lungsod ng Galatz, Romania. Noong Setyembre 2025, mahigit 19 na Shahed ang kumasok mula Belarus papuntang Poland at noon ay pinabagsak ng mga NATO fighter jets ang ilang drone. Tinawag nilang lubang mapanganib ang mga kilos ng Moscow, ngunit hindi pa rin nila tinapatan ng aksyon ang kawalang hiyaan ng mga Ruso bilang tugon. Sa bawat pagkakataon, ang reaksyon ng NATO ay nauuwi lang sa mga pahayag ng pagkabahala. Ngayon, nagkakaiba ang opinyon ng mga ekspertong Ukrainyano tungkol sa kasalukuyang insidente. Halimbawa, itinuro ng aviation expert na si Valery Romanenko ang responsibilidad sa sistemang panlaban sa himpapawid ng Poland. Sabi niya, nasa inyo na ang missile kaya dapat kayo ang bumaril para pabagsakin ito. Heto ang sipe. Kung ang missile, malamang, 101 ay bumagsak sa teritoryo ng Poland, ibig sabihin ay nakalusot ito sa Polish Air Defense. Kaya ano ang kinalaman namin dito? Ito ang tugon sa ilang Polako na nagsulat sa social media na Ukraine ang sanhi ng pagpasok ng Russian missile sa kanilang teritoryo. Sabi nila, bakit daw hindi pinabagsak ng Ukraine ang missile sa kanilang teritoryo na papunta sa Poland? Binigyan diin ni Romanenko na buti na lang sa bukirin bumagsak ang missile at nanawagan sa mga kaalyado na huwag bawasan ng tulong militar sa Kyiv at agad magdesisyon sa mga bagong air defense system para sa Ukraine. Pero alam nyo, gusto kong sabihin sa sitwasyong ito, ang missile ng mga Ruso ay medyo eksakto at mahusay ang pagkaka-navigate sa ere. Ang katotohanan ng umabot pa ito sa rehiyon ng Lublin at hindi agad bumagsak dahil sa epekto ng electronic warfare ay maaaring nagpapahiwatig ng sinadyang layunin. Ibig sabihin, ito ay pagsubok mula sa panig ng Moskva na layuning muling ipakita na ang depensang panghimpapawid ng NATO ay wala sa aktibong kahandaang panlaban.
Ibig sabihin, muling ipakita na vulnerable ang NATO at muling takutin ang mga Europeo. Ano ang pahayag ng mga opisyal ukol sa epekto ng insidenteng ito sa mga darating na pulisya? Ayon kay Donald Tusk, ang insidenteng may kinalaman sa Russian missile ay nagpatibay sa kanyang determinasyong suportahan ng Ukraine at binigyang diin niya ito. Ang seguridad ng Poland ay direkta at malinaw na nakasalalay sa epektibong aksyon ng mga sundalong Ukrainian lalo na sa himpapawid. Ang siping ito ay dapat ulit-ulitin sa bawat Polish na mamamayan. Inulit niya ang pagtataya mula sa perspektiba ng militar pagkatapos ng artikulo. Sa pagpupulong kay Zelensky, sinabi niyang ang susunod na 100 araw ang magpapasya ng digmaan at 50-50 ang tsansa. Idinagdag din niya na ang kinalabasan ng digmaan maaaring maapektuhan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, ilang personalidad at bilyonaryong si Elon Musk ang kinalabasan ng digmaan. Pinatay ang Starlink at nabulag ang mga Ruso. Ginamit ng opisyal na kinatawan ng Ukraine ang insidente bilang argumento para palakasin ang depensang pangimpapawid ng Ukraine. Partikular, sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Sibiga, isa pa itong malinaw na patunay, ang pagpapalakas ng depensang panghimpapawid ng Ukraine ay isang kadyat na pangangailangan na yon at garantiya ng proteksyon para sa buong Euro-Atlantic na komunidad. Direktang pahayag ito ng posisyon ng Ukraine. Hindi inilalahad ang pagpasok ng missile bilang dahilan para sa tugong militar ng NATO, kundi argumento para bigyan ng anti-ballistic na sistema ang Ukraine. Kung magiging tapat tayo, ang military na tugon ng NATO laban sa Russia ay wala namang maibibigay sa ating ngayon, maliban sa lalo pang paglawak ng sakop ng bigmaan. Ngayon, tungkol sa tanong kung sasagot ba ang NATO sa Russia ng anumang pag-atake. Sa ngayon, wala pang direktang pahayag kahit tungkol sa paggamit ng Artikulo 4, lalo na ang Artikulo 5 ng Charter ng NATO kaugnay ng insidenteng ito mula sa alyansa o Poland. Ibig sabihin, sa NATO, wala na talaga. Ayaw na nilang magkonsulta tungkol dito, lalo na ang paggamit ng Artikulo 5 na nagsasabing ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Hindi, kahit ang Artikulo 4 tungkol sa konsultasyon ay hindi nila ginagamit. Ang unang reaksyon ng Warsaw ay tila mahinahon pa rin. Dito, naalala ko na may alitan ang mga Polako at Ukranyano ngayon na maaaring gamitin ng mga Ruso para maghasik ng gulo. Ang ganitong mga insidente sa ilang politikal na grupo sa Poland ay maaaring magpalakas ng damdamin lalo na dahil sa suporta sa Ukraine na tila umabot na sa puntong kailangan na nating itigil ang suporta para hindi tayo bombahin. May ilang marginal na politikal na grupo sa Poland na nagpapalaganap ng naratibo na, tingnan ninyo, dumating ang missile sa Poland dahil tumutulong tayo sa Ukraine. Kung ititigil natin ang pagtulong sa Ukraine, hindi aatakihin ng Russia ang Poland. Maaring gamitin ito ng Russia bilang puhunan sa isyung ito. Tungkol naman sa kung sino ang makikinabang dito at kung sino ang hindi para sa Ukraine ang insidenteng ito. Sa totoo lang, ito ay konkretong argumento sa negosasyon nila sa kanluraning kaalyado tungkol sa supply ng mga sistema ng depensa sa himpapawid at mga anti-balistikong misil, temang binanggit ni Zelensky sa pagbisita niya sa Estados Unidos ilang araw bago ito. Para sa Poland, mas alanganin ang sitwasyon. Kailangan nilang ipakita ang determinasyon sa paglabag sa soberanya ng isang NATO na bansa. Kailangan ding iwasan ang eskalasyon na maaring gamitin ng mga puwersang pampulitika sa bansa na may pagdududa sa patuloy na suporta para sa Ukraine. Para sa Rusya, kung totoo ang bersyon na sinadya ang pagpasok ng misal, ito ay paraan para subukan ang reaksyon ng NATO nang hindi formal na nagdedeklara ng direktang atake sa teritoryo ng alyansa. Dahil ang pagbagsak ng isang missile lang at sa isang liblib na lugar pa ay hindi nagbibigay ng sapat na dahilan para magkaroon ng konsensus sa loob ng blokeng ito ayon sa Artikulo 5. Kaya naman pinapalagay ko na sinadya talaga ng Rusya ang pagpapakawala ng missile na ito. Nauunawaan nilang malabong gumanti ang NATO sa pamamagitan ng pag-atake sa Rusya, pero sa parehong panahon, malinaw nitong ipinapakita na walang pagkakaisa sa loob ng NATO. Sa tingin ko, mananatili na naman ang insidenteng ito sa antas ng diplomatikong protesta at mga kahilingan para sa investigasyon, gaya ng mangyari sa mga naunang katulad na kaso, nang hindi binabago ang papel ng NATO sa militar. Sa parehong panahon, magsisilbi rin ito ang dagdag na dahilan para pabilisin ang pagbigay ng mga sistema ng depensang panghimpapawid sa Ukraine. Nainihiling ng mga opisyal ng Ukraine at ilang eksperto mula sa Poland. Heto ang mga eksperto mula sa Poland na nakakaunawa sa sitwasyon.
Pero kung ipapakita ng teknikal na pagsusuri na sinadya talaga ang pag-atake sa mismong border area ng Poland, maaring baguhin nito ang kalkulasyon ng alyansa sa threshold ng kanilang magiging tugon. Sa gabi ng Hulyo 30, kasabay ng malawakang pag-atake sa Ukraine gamit ang mahigit 70 raketa at halos 300 drone, hindi bababa sa 8 ang nasawi. Ang Russian, 101 missile ay tumawid sa hangganan at bumagsak sa Poland, 70 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Nagpalipad ng mga fighter jet ang Poland dakong 4 ng hapon. Inihanda ang kanilang depensang panghimpapawid pero sa hindi malamang dahilan ay hindi nila piniling pabagsakin ang mismong missile. Ginamit ng mga opisyal ng Poland at Ukraine ang insidente para muling manawagan ng dagdag na suporta sa militar para sa Kiev at hindi para sa eskalasyon ng retorika tungkol sa direktang military na tugon ng NATO. At hanggang dito muna ang lahat. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon tungkol sa kwentong ito sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.